DZRH, a proud member of MBC Media Group. 4 minuto na makalipas ang alas 4. DZRH, magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas. Miyerkules na tayo ngayon, ika-28 ng Mayo 2025. Sa ulo ng ating mga balita, Pangulong BBM walang planong magbitiw sa pwesto. Iginiit, ayaw ko ng impeachment na yan. VP Inday Sara at Senator Amy Marcos bumisita sa mga Pilipino sa Qatar. Armed Forces of the Philippines handang sumunod sa South China Sea Code of Conduct. Higit 21,000 pulis ikinalat sa Metro Manila para palakasin ang kampanya kontra krimen. 1,000 sako naman ang smuggled na sukal na harang ng Bureau of Customs. 22 lugar sa bansa makararanas ng hanggang 45 degrees Celsius na dangerous heat index. Midyaman at 2 pang kasabmat nito. Timbog sa bypass operation sa Makati. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Sa detalye ng ating mga balita, sa poll ng mapanganib na heat index ang 22 lugar sa Pilipinas ngayong araw ng Miyerkules. Ayon sa Pag-asa, maglalaro sa 42 degrees Celsius hanggang 45 degrees Celsius ang heat index na inaasahang mararamdaman sa mga sumusunod na lugar. Ang pinakamataas na heat index ay sa Butuan City sa Agusan del Norte. Papalo ito ng 45 degrees Celsius. 44 degrees Celsius naman ang mararanasan sa Lawag City, Ilocos Norte, Dagupan City sa Pangasinan, Masbate City sa Masbate at Basco, Batanes. 43 degrees Celsius naman ang inaasahan sa Batac, Ilocos Norte. Sa Bacnotan, La Union, Pili, Camarines Sur, Catarman, Orden Samar, Dipolog, Zamboanga del Norte. Paalala ng Pag-asa, limitahan ang mga outdoor activity sa mga oras na matindi ang init, manatiling hydrated, magsuot ng preskong damit para maiwasan ang heat-related illnesses. Ingat din po tayo sa sore eyes. Uso din yan pagka ganitong panahon ng tag-init. Nasabat ng mga otoridad ang 1.5 kilo ng shabu na nagkakahalaga ng 10.2 million pesos mula sa isang construction worker sa barangay Umapad, Mandaue City. Kinilala ang naturang high-value individual na si Alias Binig, 39 anyos, residente ng barangay Ibabaw, Cordoba, Cebu. Ayon sa ulat, 2 inmate ng Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center sa Kalunasan ang pinagkukunan ng suspect ng naturang drugs. Isa sa mga ito ay napagalamang kapatid mismo ng nasabing construction worker na nahaharap na sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2022. Lupit ha? Nakadetain yung supplier? Naharang naman ang Bureau of Customs ang kargamento na naglalaman ng 1,000 puslit na asukal mula sa Thailand. Nadiskubre ang kontrabando sa 2 20-foot container na naglalaman ng tig 500 sacks ng refined sugar, nagkakahalaga ng 5 milyong piso. Ayon sa Bureau of Customs, isinagawa ang inspeksyon kasunod ng inisyong pre-lodgement control order Port of Manila District Collector na si Alexander Gerald Albiar kung saan isinailalim sa inspeksyon ang mga naturang container ban. Batay naman sa pagsusuri, lumabag sa Customs Modernization and Tariff Act at Sugar Order No. 6 Series of 2022-2023 ang naturang kargamento dahil sa kawalan ng import allocation, clearance at authorization mula sa Sugar Regulatory Administration. Sinabi naman ni Customs Commissioner Benvenido Rubio na patuloy ang kanilang pagpapatupad ng mga hakbang
upang matiyak na legally authorized imports lamang ang mga pumapasok sa Pilipinas. Ito'y bilang suporta sa layunin ng Administrasyong Marcos na magkaroon ng food security at economic stability ang bansa. Binigyan din pa ni Rubio na malinaw ang utos ng Pangulong Bongbong Marcos. Hindi dapat pinapayagan ang smuggling ng anumang mga agricultural produce bilang proteksyon sa mga lokal na magsasaka. Alas 4:10 ang oras sa buong Kapuluan, dead on the spot ang isang 10 taong gulang na batang babae at 3 pang kaanak nito sa isang insidente ng pamamaril sa Barangay Ladia, Sultan Kudarat. Kinilala magkakamag-anak ng biktima na sina Rohana Sarat Tindao, 10 taong gulang, Makoram Sarat, 73, Basit Gampong, 63, at Kadir Sarat Tindao, 29 years old. Ayon kay Lieutenant Colonel Ismael Madin, ang Chief of Police ng Sultan Kudarat, alas 1:20 ng hapon nitong Lunes nang mambulabog ang 6 na armadong lalaki lula ng isang minivan na walang plaka. Pagbaba ng sasakyan, agad na nagpaulan ng bala mga ito at mabilis na tumakas. Nakaligtas naman ang 3 pang kaanak ng mga biktima na ngayon nagpapagaling na sa ospital. Inaalam pa ng maturidad ang motibo ng naturang pamamaslang at pagkakakilanlan ng suspects. Umaga Pilipinas. Alas 4:11 ang oras sa buong Kapuluan. Mag-showbiz nga muna tayo. Mainit na mainit ang mga balita. Uy, si Lobby po? 7 buwan ng buntis? Alamin natin na detalye. Mula po kay Coach Rula. Coach, good morning. Reliable ang nagparating ng kwento sa aming nagdadalang tao na raw itong aktres na si Lovie Poe sa panganay nila ng asawa niyang si Monty Blanco. Pero hanggang sa ngayon ay wala pang official announcement ang aktres kung totoo nga ba ito. Pero ayon sa aming reliable source, 7 buwan na raw ang nasa sinapupunan nito. Nagtanong din kami sa ilang taong malapit kay Lovie pero wala rin daw silang alam. Nakakagulat lang dahil kung totoong 7 buwang buntis na nga itong si Lovie Poe, ibig sabihin buntis siya nung rumampa siya sa nakaraang Bench Body Works fashion show. Nag-shooting pa si Lovie sa first film production ng kanyang Say Lovie Productions. Itong The Sacrifice na kinunan pa sa Quezon. Marami nga raw problema ang film production nila ngayon pero tila hindi naman daw affected si Lovie. Nakikita raw kasing masayang-masaya siya palagi. Nagkakakanta at nagsasayaw pa nga raw doon sa ilog. Baka nga excited siya at masaya dahil sa pagkakaroon na nila ng anak. Ang sabi naman ni Lovie, nung huli naming nakatsikahan ay handa naman daw siyang magiging nanay na basta when it happens, ang sabi niya, it happens. Kaya abangan na lang natin na mismong si Lovie po na ang mag-a-announce na pregi nga ba siya. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Gorgie. Whatever, no? Congratulate natin si Lobby at saka kanyang esposo. Ang pagkakaroon ng supling ay isang biyaya. Kaya mga misis, may araw si Mr. pag-uwi galing ng trabaho, abay dalian sa germ sa katawan nila. Para labanan ng amoy araw itong may pawis, gumamit ang Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand may shea butter. Pampalambot ang kutis sa presyong abot kaya $12.50 SRP. Kaya naman, recommended ito ng Philippine Nurses Association. Oy, kaya mga misis ha, I challenge you, subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. At dahil po kayo po'y nagsashower gamit ang Shield Bath Soap, eto na muna ang ating mahiwagang tunog. Maganda umaga Pilipinas. Magkano ngayon? 4,000, di ba? 4,000. Oh, kanyari. Kahapon lumindol. Kaya lagi kong tanong sa inyo, meron ba kayo nitong item na ito, ha? Gamit na gamit ito pagkapanahon ho ng emergency. Mahiwagang tunog. 4,000 ang naghihintay na premyo sa Mahiwagang Tunog. Ang inyong mga sagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format po ng pagdetext, empty space, name slash, address slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasagot online, kinakailangang meron po kayong sharer badge.
Maganda umaga, Pilipinas! May nga aga sa mga kauturan tara sa Tanhay City, Negros Oriental. Magandang umaga din sa mga taga-Kinapawan City. Maulan daw dyan O, kumusta ho yung ating masuki sa Kinapawan City, sa mga taga San Fernando, Pampanga, Mayapaaba, Kikayungan. Magandang umaga din po sa mga suki natin dyan sa Isabela. Naimbag na bigat ka na kayo amin. Halos 70% o 6,000 micro, small and medium enterprises o mga MSMEs na mga tenant ng super malls ng SM ay nagsanib puwersang isa sa ilalim sa pagsasanay ng SM Super Malls ng Department of Trade and Industry at ng Arise Philippines. Sa ilalim ito ng Business Continuity Planning Program ng SM. Katunayan, matagal na ito 2024 pa naglunsad ang katulad na programa ang SM Super Malls para tulungan ang mga MSMEs na maging disaster resilient, maging handa sa mga pagsusubok. Bahagi ito ng pagbuo ng DTI SM Calamity Recovery o CARE Boots na itatalaga naman sa mga mall na matatagpuan sa mga lugar na nasa lanta ng mga kalamidad. Ito ang magsisilbing access point para sa mga MSMEs na nangangailangan ng post-disaster support and assistance. Ang BCP workshop ay isinasagawa naman sa iba't ibang SM malls na nag-aalok ng mga practical guidance on risk assessment, plan development, and implementation. Noong magsimula po ang programa nitong 2024, abay nasa 1,500 na ng mga MSMEs ang nakiisa sa workshop at mga training sessions at ngayon nga po ay handa ng humarap sa marami pang pagsubok. Tiniyak naman ng Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR ang patuloy na suporta sa mga infrastructure projects ng Armed Forces of the Philippines upang tulungan na makayanan ng mga pag-usbong ng mga hamon sa kanilang hanay. Ipinangako ito ni PAGCOR Chairman at CEO Al Tenco matapos ng pangunahan ang traditional na Rites of Passage Ceremony ng Philippine Army Officer Candidate School sa Camp O'Donnell, Pampanga. Sa mensahe ni Chairman Tenco, pinuri nito ang mga Officer Candidate Corps sa kanilang dedikasyon at sakripisyo. Binigyan din ng opisyal ang kahalagahan ng pamumuhunan ng sandatahang lakas. Para kay Chairman Tenco, ang pamumuhunan sa Armed Forces of the Philippines ay pagluluan din o pamumuhunan din para sa kapayapaan, demokrasya at pambansang katatagan. Kabilang sa mga suporta ng PAGCOR sa mga uniform personnel ay ang pondo para sa pagpapatayo ng mga classroom, dagdag mga ospital, barracks, mabahay, mga programang makatutulong sa mga sundalo, gayon din sa kanilang mga mahal sa buhay. Maganda umaga, Pilipinas! Malapit nang isama sa maaaring makabili ng 20 peso per kilo na bigas ang mga minimum wage worker o mga manggagawang minimum lamang ang sahod na tinatanggap. Ito ay matapos na magkasundo in principle ang Department of Agriculture at ang Department of Labor and Employment na isama na rin sa mga magbebenepisyo ng nasaming programa ang mga minimum wage earner. Sa kasalukuyan kasi, hindi pa o para lamang sa mga mahirap, mga senior citizen, may kapansanan at solo parent ang 20 peso per kilo na bigas. Wala pang karagdagang detalye na inilalabas ang DA kaugnay ng nasaming plano. Habang sa ngayon, inaalam pa nila kung kailan talaga ito ipatutupad at kung ilang kumpanya ang magbebenepisyo at gaano karaming bigas ang ilalaan naman para sa mga minimum wage earners. Big time pusher timbog sa Davao del Sur. Ay kita man sa 872,000 pesos na laga ng Shabuang nasamsam. Detalye ng balita mula kay Jun Soter mula sa Action Radio Davao. May buntag ni mo, Jun. Mayong buntag usab, Kuyang Angel. Arestado ang isang itinuturing na big time na tulak ng illegal na droga sa ikinasang bypass operation ng Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 11 sa pagkipagtulungan ng Drug Enforcement Unit ng Davao del Sur Police Provincial Office, Regional Mobile Force Battalion 11 at Digo City Police Station bandang alas 4:28 ng madaling araw, Mayo 27, 2025 sa Purok Acacia, Barangay 3 de Mayo, Davao del Sur. Kinilala ni Director the 3rd Edgar Hubay, Regional Director ng PDEA Regional 11
11 ang suspect na si alias Makmak na kabilang sa mga high-value target na personalidad sa liga ng droga sa lungsod. Nahuli ang suspect matapos itong ibenta ang isang pakete sa inihinan ng Cebu na nagkakalaga ng 8,000 pesos sa isang undercover agent na nagpanggap na buyer. Bukod sa mark money, nakumpiska rin mula sa suspect ang 4 na karagdagang mga pakete sa inihinan ng Cebu na may kabuuang bigat na humigit kumulang sa 108 gramo at tinatayang halaga na 864,000. Kasalukuyang inihanda na ang kasong kriminal laban sa suspect kaugnay ng paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ito si June Soter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, John Soter, 4:19 ang oras sa buong kapuluan. Oy mga mamis po, pwede ho tayo mag-laundry day today ha. Bantayan lang natin yung biglaang pagulan sa bandang hapon. Gaya halimbawa dito sa may bandang Mangaldan. Masantos siya kabasan ni Chikamin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan. Kunot na ba kayo mga mami kapag makapit, marikit at malupit ang mantsa? All you need is pride. Ba't ba kasi pahirapan ang self-con sa pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain away formula, tanggal ang matitindi mantsa based on test sa chocolate, mud, and sabon cotton. Gawa po ito ng ACS. Timbog naman sa bypass operation ang isang kawani ng media at 2 pang kasabwat nito sa Makati City kagabi dahil sa manay pagbebenta ng iligal na armas. Na-recover mula sa mga suspect na 1 buwan na palang minamanmanan ang ilang high-powered firearms tulad ng 3 baby Armalite. Aba! Mga Glock pistol, mga magazine at bala, ID, license to own and possess firearms at 2 sasakyan. Iginit ni Southern Police District Director Police Brigadier General Joseph Arguelles, posibleng high profile ang mga kliyente ng naturang grupo at malaki niyang posibilidad na may nagpapatakbo sa kanila. Hindi namin tinatanggal yung possibility na yun. Napakalaki ng possibility na yun. They cannot run a group like this na sila-sila lang. Merong malamang may nagpapatakbo sa kanila. Ay, bakit hindi nyo pinangalanan tong kagawad ng media? Dapat pangalanan to ha. Nakakahiya no ha. Ginagamit pa sigurong shield yung kanyang pagiging kagawad ng media. Samantala lumutang naman sa investigasyon na tiyuhin ng isa sa mga suspect ang natalong kandidato sa pagkakonsehal ng Makati City sa nagdaang 2025 midterm elections. Higit naman sa 1 bilyong pisong halaga ng shabu ang nakumpiska ng Philippine Drug Enforcement Agency matapos salakayin ng isang bahay sa Angeles City, Pampanga. Ayon kay PINEA Director General Undersecretary Sigani Perez, nakalagay ang shabu sa 155 piraso ng transparent plastic bag na may timbang na 1 kilo ang bawat isa. Parang asuka lang ha. Hindi naman nadatna ng mga otoridad ang Chinese national na target ng search warrant. Nauna nang nakakumpiska ang PINEA ng 35 kilos na shabu sa isang bypass operation sa Angeles City, Pampanga, kung saan naaresto rin ang isang Chinese national kasama ang isang Pinay. Naniniwala naman si Neres na magkaugnay ang 2 magkahiwalay na operasyon na resulta umano ng tuloy-tuloy na tracking operations laban sa ilang kataong konektado sa syndicated drug trafficking. Balik na naman ang lintik na mga na yan ha. Sindikato na yan ha. Ay, General Marbil, what is happening in this country? Probar, mariing kinundina ang pamamaril sa isang pulis na nakatayo lamang sa bahagi ng Barangay Tunggol, Dato Montawal, Maguindanao del Sur. Detalye ng balita mula kay RS19, June Dimakitak. Assalamualaikum, Brother June. Alaikum assalam, Kuyang Angel. Hindi na nagawang makabalik pa sa kanyang pamilya at sa kanyang area of assignment ang pulis na si Patrolman Jomar Madaliday Kalantungan makaraang biglang barili ng gunman habang nakatayo malapit sa isang bakery sa Barangay Tunggol, Dato Montawal, Maguindanao del Sur. Sa nangyari, naglabas ng Statement of Condemnation si PROBAR Regional Director
Police Brigadier General Romeo Macapas at mariing kinokondina nito ang pagbaril patay sa pulis in a broad daylight. Agarang iniutos ni Macapas sa lahat ng police unit sa Montawal at sa mga karatig bayan sa Cotabato Province na walang magpapahingang pulis hanggat hindi na isilbi ang hustisya sa kamatayan ni Patrolman Kalantungan. Nabatid na si Patrolman Kalantungan ay kabilang sa augmentation force ng PNP na inassign sa Dato Montawal nitong katatapos lamang na eleksyon at naghihintay na lamang ng order para makabalik na ang kanilang unit sa kanilang area of assignment. Mula sa Central Mindanao, RH19, June Dimakutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sukran June, maraming salamat. Nakakapagtala naman ang PBOX ng 19 na aftershock kasunod ng magnitude 4.6 na lindol na yumanig sa General Nakar, Quezon. Sa panayam ng DZRH at ng radyo natin, sinabi ni PBOX Director Teresito Bacolcol, mahihina lang naman ang mga naturang aftershock. Iginiti Bacolcol, local fault ang pinagmula ng pagyanig at malayo naman sa West Valley Fault System kaya't walang dapat na pangambahan ng publiko. Nasa Sierra Madre po siya and malapit lang naman tayo sa Sierra Madre. So naramdaman ito sa Metro Manila and sa kalapit na mga probinsya, particularly sa Nueva Ecija, sa may Quezon. It's a local folks that traverses Sierra Madre. Malalayo din naman to sa, for example, sa West Valley folks. And magkakaiba po yan. Magkaiba po yung mga segments natin. So hindi po yan sila konektado. So it will not affect other active fault segments natin. Si Dr. Toto Bacolcol, pinatututukan din ng PBOX, ang iba pang mga posibleng aftershock, pinamomonitor yung iba pang mga posibleng aftershock. Samantala, agad namang rumisponde ang Office of Civil Defense. Kasunod nga ng magnitude 4.6 na pagyanig sa General Nakar, naramdaman sa ilang bahagi ng Metro Manila. Kaya kahapon, ang dami rin mga nagsuspende bigla ng klase. Ayon kay OCD spokesperson Attorney Chris Bendijo, agad silang nakapag-establish ng linya ng komunikasyon sa mga regional office ng OCD upang alamin kung nagkaroon din ng naitalang pinsala. Pagkatapos po ng lindol, agad-agad ay nag-establish tayo ng mga linya ng komunikasyon sa ating mga regional offices ng Office of Civil Defense. At tayo po ay nag-check po kung meron pong mga reported damages. Wala pong naiulat na initial damages. Apo. At nagbigay po ng specific instruction si Yusek Ariel na i-monitor ang mga areas of responsibility, lalong-lalo na po sa Region 3, Pinatututukan din ng OCD ang kondisyon ng Ipu Dam at Angat Dam sa Bulacan. Iginit din ni Bendijo na marami pang kailangang paghandaan sakaling tumama ang malakas na lindol o yung tinatawag nga nating The Big One. Patungkol po sa The Big One, masasabi po natin marami pa po tayong kailangang ayusin pa at kailangang ihabol. Yung ating po mga istruktura, dapat po na-check natin yung integrity nito, Kaya katulad po nung nangyayari sa San Juanico Bridge, dapat po talagang na-check yung structural integrity ng ating mga infrastruktura dahil alam naman po natin kapag tumama po ang The Big One, talaga pong matindi ang maidudulot itong pinsala sa ating mga buildings, sa ating mga infrastruktura. Maganda umaga, Pilipinas! Paggalaw ng local fault sa Quezon ang sanhi ng naramdamang 4.6 magnitude na lindol kahapon po ng tanghali. Medyo marami ho nakaramdam nito, lalong-lalo na yun sa mga matataas na building. Ayon kay Dr. Winchell Sevilla, Chief Science Research Specialist ng Seismological Division ng PBOX, malayo ito sa binabantayang West Valley Fault na sakop naman ng Metro Manila. Sa ngayon po, malayo po ito. Yung lokasyon po natin na malayo po sa West Valley Fault. So sa tingin po namin base nga po sa lokasyon, ito po ay dahil sa paggalaw ng local fault. Ang pinakamahalaga po nating siguro pong i-consider, lalo na po sa mga ganitong pagkakataon na yung pong kahandaan natin, sakaling magkakaroon ng ganito. Pangalawa po, yung masigurado po natin yung integridad ng ating pong mga tinatawag nating built structures, mga buildings, bahay. Una naitala ito sa magnitude 5.1 pero ibinaba ng PBOX sa magnitude 4.6. Tectonic ang origin, may lalim na 10 kilometro lamang. Bukod sa intensity 4 na nararamdaman sa malaking bahagi ng Metro Manila, nadama din ang pagyanig sa Central at Northern Luzon, maging sa Daet, Camarines Norte.
Ay, kaya kayo lalong-lalo na sa mga magulang, develop natin yung mindset. Nakakatuwa din yung mga bata kahapon. Sabi nila, ang gagawin nila, duck cover and hold. Yan. Okay ho yan. But at the same time, sabi ko nga ho sa inyo, pinakamainam pa rin, pagbaunin po ninyo ng tool ang mga bata. Kayo nabawa nitong whistle, Yan. Dapat, within your reach yan, anytime nakakailanganin mo dahil yan po napakahalagang survival tool sa anumang pong panahon ng krisis. Hindi lang pagka na-trap ho kayo. Marami hong pagkagamitan yan. Nasa 165,000 naman ang mga silid-aralan ang kailangang maitayo pa para matugunan ang lumulubong bilang ng mga estudyante. Ayon kay Education Secretary Sani Angara, higit na mas mataas ito sa 55,000 classroom shortage na naitala noong nakalipas na 12 taon. Hala, ano nangyari sa mga pondo ng mga mambabatas natin? Ba't hindi nyo unahin kasi pagpapatayo ng mga eskwelahan? Ba't nakinunan nyo? 55,000 classroom shortage ang naitala sa nakalipas na 12 taon. Ngayon, 165. Ginitama ni Angara, isa sa mga idea ng kakulangan ng classroom ay ang patuloy na paglaki ng populasyon sa bansa. Pagbibigay din pa ng kalihim ng Department of Education sa kabila ng doble at tripling shifting ng mga estudyante sa mga pampublikong paaralan, marami pa rin mga mag-aaral ang hindi nakakapasok sa eskwela dahil nga sa hindi sapat ang ating mga classroom. Bilang tugon sa isyong ito, target ng DepEd na muling buhayin ang Public-Private Partnership o PPP program na makapagtatayo ng 12,000 hanggang 15,000 silid-aralan. Magandang umaga, Pilipinas! Mga kawal naman ng Philippine Army sa Eastern Visayas, isa sa ilalim sa disaster training. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32, maupay nga agad Jimmy. Mga kawal ng Philippine Army sinilalim ng disaster training sa Eastern Visayas. Ito ang sinabi ni 8th Infantry Division ng Philippine Army spokesperson Major Jefferson Mariano. Bawat batalyon ng Philippine Army sabay nagsagawa ng Joint Humanitarian Assistance at Disaster Response tinatawag na pagpag-rig-on exercises. Tumutok ang mga ito sa Mountain Search Rescue, Urban Search Rescue, Real-Time Medical Evacuation Operation at Survival Not Dying. Naglalayon dito na mapabuti pa ang pagtugon ng Philippine Army sa Eastern Visayas kung may mga re-respontihang kalamidad. Na dito sa DYVL Action Radyo Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dengan salamat Jimmy, 431. Para sa mga may importanteng lakad, may dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% ay isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family, 70% ay isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunoy ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun naman mabangong family rubbing compound improved alcohol. Ayan po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit ho ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kabadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DZRH book na sa mahabang panahon. Mabibili sa naman butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. 18 anyos na lalaki nasa kote naman sa pagbibenta ng baril. Nakunan din ang shabu. Yan po naman ay sa Orani, Bataan. Detalye ng balita mula kay Danny Kumilang. Danny, good morning. Nasa kote ang isang 18 anyos na lalaki na residente ng Barangay Mabuco, Hermosa, Bataan matapos mahuling nagbebenta ng baril sa halagang 4,000 piso. Ang operasyon na isinagawa ng mga tauhan ni Police Major Francis Jimenez na pinangisiwaan ni Police Captain Jesus Bungaskas sa Barangay Tagumpay, Orani, Bataan. Bukod sa baril, na-recover din sa pag-iingat ng suspect ang hinihinalang shabu na tinatay nagkakalaga ito sa 35,000 piso. Agad na dinala sa impila ng pulisya ang suspect para sa kaukulang investigasyon at pagsasampa ng kaukulang kaso. Patuloy ang pagpaalala ng mga otoridad sa publiko na makiisa sa kampanya kontra illegal na droga at illegal na armas upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa komunidad. Dani Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas,
una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. May apahawa kayungan sa ating mga kababayan dyan po naman sa Pampanga. Maganda umaga, Pilipinas! O ito sa mga Pilipinong pauwi ng Pilipinas, huwag na ho kayong magpasalubong pa ng imported na tsokolate. Meron po tayo dito sa Pilipinas na tangerine chocolate. Ang tangerine chocolate po ay produkto ng mga magniniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung pong mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon, nagpo-produce na ho sila ng dekalidad na cacao beans, pinaprocess para maging tangerine chocolate. Available yan sa 0919-095-5935. May mahigit 10 variants yan ng mga raw material ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, habang tinatangkilik po natin ang tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate 100% gawang lokal but taste and looks global dahil tinulungan po ito ng DOST at ng DTI. Tangerine chocolate 100% gawang ating tangkilikin. Maganda umaga, Pilipinas! Ito, maraming pambili ng tangerine chocolate. Tumatangginting na 3.2 billion pesos. Lupit, ha? O katumbas ito ng 80 million Canadian dollar ang maswerteng napalalunan ng isang Pilipinong tumaya ng loto sa Canada. Teka po, baka kamag-anak ko ito, ha? Alam niyo, pagka tumatama sa loto, nagkakaroon ng maraming kamag-anak, ha? Ginilala ang mapalad na Pinoy Lotto Jackpot Prize winner na si Justine Simporios. 35 years old lamang. Kwento nito sa Canadian media, napanaginipan niyang tumataya siya o tinayaan niya ang Lotto Max ticket. Yan ang magandang panaginip. Dito sa Pilipinas, mahirap managinip eh. Bangungot abutin mo. Eto, nanaginip siya. At habang siya nananaginip, siguro ito nakapag-old na bayo ito. Maganda panaginip eh. Di ba? Umabot doon sa level na nanaginip ka, malalim tulog eh. Inilista niya at iniligay sa ilalim ng kanyang unan. Talaga? Paano niya kaya yun? Habang nananaginip siya, nagsusulat siya. Ano lang talaga maganda tulog niya. Ayon kay Simporios, malaking biyaya ang kanyang napanalunan para sa magandang kinabukasan ng kanyang pamilya. Pinayuhan din niya siya ng kanyang advisor na tiyaking magiging generational wealth o kayamanang namamana ang kanyang napanalunan. Plano ngayon ni Simporios na gamitin ang kanyang napanalunan para tulungan ang mga kapatid na mag-aral at mag-enjoy din yung kanyang nanay na maagang natigil sa maagang pagtigil sa trabaho. Nais din tulungan ni Simporios ang kanyang mga kamag-anakan dito sa Pilipinas. Tulungan ang kanyang komunidad sa Surrey, British Columbia, kung saan nanirahan ang kanyang pamilya sa nakalipas na 4 na taon. Swerte at bilyonaryo kaagad siya kung dito sa Pilipinas. 3.2 billion pesos. Kaya ka makapunta ng Canada. Pumusta nga tayo doon. Pero sabi ni Evan lang ako tagal-tagal ko na dito sa Las Vegas, hindi pa ako siniswerte. Baka sa kasino ka swertehin, Evan. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, magandang umaga din sa ating Midnight Singers dyan sa San Diego, California. Ito naman si Boss Manny, Tito Art at saka si Sir Junior Bao, si Ma'am Linda, si Tita Cora at si Ma'am Lloyd. Mukhang hindi naman ito pumupusta sa sa loto. Oo, mas mahilig sila sa kasino. Kung saan sila nakakarating, ang tawag nila sa kanilang sa mga kasino din ay school. Tapos ang kanilang pagmamadyong ay hobby. Maganda umaga, Pilipinas! Yan ay kung wala silang roadshow. Sige. Para gumanda ang ating tulog, dapat 1 oras bago matulog, magdalawang kapsula po ng Ultabayo para naaabot natin yung stage ng REM, stage 4 ng tulog. Para malay mo, managinip ka rin ng magandang numero,
Ano nga bang Ultabayo? Yung Ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactostrain plasma. Ito po ay dumaan sa mahabang clinical trial sa Japan. Hindi testimonial, hindi po kwentong kutsero, kundi human clinical trial. Ang bawat kapsula po ng Ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactostrain plasma. Kaya po napaka-potent po nito na habang kayo po natutulog, gumagana po naman yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Yan po yung tinatawag na commander ng ating immune system. Yan po ang nagtataboy ng mga toxin sa ating katawan. Nakatutulong din ang Ultabayo para ma-achieve natin ang magandang tulog. Siyempre, pagka magandang tulog, nalalabanan natin ang puyat, pagod at stress. Lalo-lalo na sa mga nag-i-exam, may mga examen ngayong araw na ito o ngayong linggo ito. Kinakailangan tayo po ay laging relax. Ang Ultabayo po ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Kung meron pa ho kayong mga katanungan, mag-text lamang po sa 0917-110-6580. Ayan, para magabayan ho kayo ng mga dalabasan, mga medical experts natin na nakastambay dyan para sagutin ang inyong mga tanong. Available po ang Ultabayo sa Mercury Drug, Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, Joann's Pharmacy at Curamed. At huwag natin kalimutan ang Ultabayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Maganda umaga, Pilipinas! Top most wanted person naman sa kasong statutory rape. 7 counts, sa mga Tarem, Pangasinan na aresto. Detalye ng balita mula kay Freddy Pajardo, Aris 38. Masantos siya kabasan ni Chikamin sa ating mga kababayan sa Pangasinan. Freddy. Masantos siya kabasan, Kuyang Angel. Timbog ang top most wanted person sa mga Tarem, Pangasinan na kinilalang si Luis de la Cruz, 55 years old, biyudo, vendor at residente ng Barangay Panacol, Aguilar, Pangasinan matapos itong masukol sa kanyang pinagtataguan sa Barangay General Luna, mga Tarem. Sa ulat ni mga Tarem Chief of Police Major Arturo Milchor Jr., bitbit ng kanyang mga tauhan ng warrant of arrest na pinalabas ng RTC Lingayen para sa suspect sa kasong statutory rape, 7 counts na may criminal case number L14916 hanggang L14922. Walang piyanso nga pinagkalubang hukuman para sa pansamantalang kalayaan ng akusado, kaya tinihintay na lamang ng mga otoridad ang ilalabas na commitment order ng korte upang mailipat ang suspect sa provincial jail sa Lingayen. Ito si Freddy Pajardo, Aris 38, nag-uulat para sa DCRH, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Freddy. Pinag-aaralan na ng Department of Transportation ang posibilidad na mapalawig ang concession agreement ng pamahalaan at ng San Miguel Corporation para sa pagpapatakbo ng Skyway Stage 3. Sa pagdinig ng Senate Committee on Public Services, ibinahagi ni Transportation Secretary Vince Dizon na ito ang posibleng kapalit na hiling ng gobyerno na malibre ang bahagi ng Skyway kasabay ng rehabilitasyon ng kahabaan ng EDSA. Sinabi ni Dizon na hindi pumayag ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. na taasan ang toll fee sa Skyway. Ayon sa kalihim, sinangayunan na ito in principle ng San Miguel Corporation pero pag-uusapan pa nila ang iba pang mga bagay na pwedeng mabigyan ng patas at rasonableng kondisyon para sa kumpanya. Samantala, kinumpirma rin ni Dizon na tiniyak sa kanya ng mga engineer na kaya ng Skyway ang inaasahang bugso ng mga sasakyan dadaan dito oras namang simulan ang rehabilitasyon sa EDSA. Isinasaayos na lamang niya ngayon ang traffic management plan sa pagpasok at paglabas sa Skyway para maiwasan ang imbudo naman sa mga entry at exit points. Maganda umaga, Pilipinas! 2 menor de edad na driver at angkas ng motorsiklo sa Northern Samar na disgrasya. Naku, tumilapon sa nakaparadang truck. Parehong sugatan. Detalye na balita mula kay Jane Galit Bantayan, Aris 34. Jane, good morning. Sa ilalim naman na bahagi ng nakaparadang truck tumilapon ang isang driver ng motorsiklo at angkas nito na ayon sa report ng PNP ay parehong minor de edad na madisgrasya sa minaman nitong motorsiklo kahapon sa bayan ng Ali, Northern Samar. Ayon sa report ng PNP, ang driver ng motorsiklo ay 17 taong gulang pa lamang at 18 taong gulang naman ang angkas nito. Nangyari ang nasabing vehicular accident sa may bus terminal ng Barangay Luok, Ali, Northern Samar. Sa ulat pa ng PNP Ali, nadisgrasya ang driver ng motorsiklo habang binabaybay ang kahabaan naman ng kalsada matapos na mawalan ito ng kontrol sa kanyang pagmamaniho. At dahil sa lakas ang impact,
Ang nasabing driver at angkas tumilapon at doon napunta sa ilalim ng nakaparadang truck. Parehong nawala ng malay ang dalawa at ang isa ay nagmistulang dumikit pa sa gulong ng nasabing truck. Parehong sugatan ang dalawang biktima o itong mga minor de edad na agad na isinugod sa Alin District Hospital. Basag naman o nasira ang ilang bahagi ng motorsiklo na ngayon ay nasa kustodiya muna ng Alin Municipal Police Station para sa tamang disposisyon. Parehong walang helmet ang dalawang minor de edad. Mula sa Aksyon Radyo Katarman sa lalawigan ng Northern Samar, RH34 Jane Galit Bantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, Jane Galit Bantayan. Nagtalaga ang Kamara de Representantes sa opisyal na spokesperson nito sa katauhan ni Attorney Priscilla Marie Princess Abante. Lain ng hakbang na mapagting ang kampanya na mababang kapulungan sa paglaban sa disinformation, mapalakas ang kanilang pakikipag-ugnayan sa publiko, pagkakaroon ng transparency, pagpapaliwanag kaugnay ng mga panukalang batas sa mga investigasyon at direksyon ng mga patakarang pambansa. Siya rin ang opisyal na makikipag-ugnayan sa media at publiko, magbibigay ng mga formal na pahayag at mangunguna sa pagsisikap na gawing mas madaling maunawaan ng karaniwang na mga mamamayan ang gawain ng Kongreso. Si Atty. Abante ay isang abogadong may karanasan sa legislative consultancy, pampublikong komunikasyon, civic education. Anak ito ni Manila Representative Benvenido Benny Abante. Nagsilbi rin siya bilang konsihan ng Luzon na Manila sa loob ng 3 termino. Naging hepe ng Manila Public Information Office at tagapagsalita at pinuno ng komunikasyon sa ilalim ng tanggapan ng alkalde ng lungsod. Nagtapos siya ng AB Journalism at Bachelor of Laws mula sa Faculty of Civil Law ng University of Santo Tomas. Naging Commissioner at Large din pala ito ng National Youth Commission mula 2005 hanggang 2009. Bago sumali sa Ponce Enrile Reyes and Manalastas Law Firm bilang litigation lawyer na humawak din ng mga high-profile cases, mga kasong kriminal at sibil. 45 makalipas ang alas 4 ng umaga. Dapat pangunahan ng Department of Economic Planning and Development o DepDep ang pagbalangkas ng 2026 National Budget. Ito naman ang paalala ni Senator Amy Marcos sa ahensya na tinatawag noong NEDA o National Economic and Development Authority. Ayon kay Senator Amy, dapat aktibong kumilos ang DepDep sa pagpaplano at pagbuo ng mga panukalang pondo at hindi lamang macroeconomic assumption. Punto pa nito ang DepDep. Dapat ang sentro ng budget process at tumulong kung saan ilalaan ang mga pondo sa tunay na tutugon sa prioridad ng pamahalaan at dapat daw may long-term development goals. Sinabi pa ni Senator Amy, dapat iyakin ng DepDep na ang 2026 national budget ay nakatuon sa structural reforms para sa tunay na nagtatagal na progreso at hindi pansamantalang relief program lamang tulad ng AKAP, AIX at TUPAD. Maganda umaga, Pilipinas! Jeep na hulog sa bangin sa Coner, Apayao, 2 patay. Detalye ng balita mula kay Romy Gonzalez, RH41, na imbag na bigat, Romy. Nasawi ang 2 samantalang nasugatan ng 3 pasahero matapos mahulog sa bangin ang sinakyan nilang jeep sa Coner, Apayao. Nakilala ang mga nasawing hog buyers na sina alias Mike at Nori samantalang nasugatan ang driver at 2 pang pasahero na pawang residente sa barangay Andarayan, South Solana, Cagayan. Ang jeep na may kargang 18 baboy ay pauwi na galing sa Kabugao, Apayao. Subalit pagdating sa pababa at palikong bahagi ng kalsada sa barangay Ginaang ay biglang nawala ng preno ang sasakyan. Na dahilan kung bakit nawala ng kontrol ang driver at diretso nahulog sa malalim na bangin. Ayon sa report, ang 2 nasawing biktima ay diniklarang dead on the spot dahil sa malalang sugat sa kanilang ulo samantalang nakaratay pa rin sa pagamutan ang 3 nasugatan. Ito si RH41 Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Romy Jostiagina. Samantala sa iba pang mga balita. Maganda umaga, Pilipinas! Isinusulong naman ni Senator Christopher Bongo ang pagsasabatas ng Senate Bill 2983 o ang Philippine Health Card Act of 2025. Layon ng panukala na bumuo ng simple, abot-kaya at matibay na identification card, mapa digital o physical copy man para sa lahat ng mga miyembro ng PhilHealth.
Kasabay ito ng muling panawagan ni Senator Bongo para sa mas maigting na hakbang ng PhilHealth upang matiyak na alam ng bawat Pilipino ang kanilang membership status at mga benepisyo sa ilalim ng Universal Healthcare Law. Ayon pa kay Senator Bongo, mahalagang malaman ng bawat Pilipino na miyembro sila ng PhilHealth dahil kung sigurado sila sa kanilang benepisyo, hindi na sila matatakot na magpa-check up o kaya magpa-ospital. Marami rin na niya ang hindi alam na automatic silang miyembro at dapat ay may malinaw na prueba na nagpapatunay na bahagi sila ng PhilHealth kaya't malaking tulong kung may hawak silang ID na sila ay miyembro nga ng PhilHealth. At saka lalong-lalo na yung mga walang ID, ang postal ID lang ang hawak. Ano ha? O, dagdag na identification yan. Tumaas ng 10 hanggang 15% ang service rates ng mga nasa pribadong ospital. Ayon kay Dr. Jose Rene de Grado, Presidente ng Private Hospital Association of the Philippines o PAPI, kailangan nilang magtaas ng rate sa mga ospital dahil pag tumaas din naman ang halaga ng mga medical supplies. Yan man sinabi ni Dr. de Grado, karamihan sa mga nagtaas ng presyo ay mga level 2 at level 3 hospital. Kailangan umano nilang gawin ito upang mapanatiling normal ang kanilang operasyon. Mapasahod din ang kanilang mga medical staff, kabilang mga nurse, mga pharmacists, mga receptionists at iba pa. Samantala, hindi na ikinababahala ni One Rider Party List Representative Rog Gutierrez ang resulta ng survey ng Pulse Asia kung saan 50% ang nagsabi na hindi sila pabor sa paghahain ng impeachment case laban kay BP Inday Sara. Ayon kay Rodriguez, matapos ang eleksyon, hindi siya naniniwala sa mga survey dahil nakita naman na niya na hindi tugma ang pre-election survey sa naging aktual na resulta ng halalan. Gaya na lamang ng pagkakapanalo ni Senator Bam Aquino at Senator Kiko Pangilinan na pawang hindi naman daw lumalabas sa mga survey. Ang mga pangalang naging tanyag at nasa winning circle, hindi naman nanalo. Parang may pinatutungkulan siya. Gayunman, nilinaw ni Gutierrez na hindi niya kinikwestiyon ang integridad ng Pulse Asia. Base sa resulta ng Pulse Asia, Pulso ng Bayan Survey na isinagawa mula May 6 hanggang 9 sa 1,200 registered voters, 50% ang nagsasabing tutor sila sa paghahain ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, 28% lamang pumabor, 21% naman ang nagsabing hindi sila nakatitiyak. Nagbabala naman ang bagong talagang tagapagsalita ng Kamara na si Attorney Priscilla Marie Princess Abante laban sa labis na pagtitiwala sa resulta ng mga survey sa mga isyong pampolitika. Partikular na rito ang resulta kamakailan lamang ng Pulse Asia na nagpapakita ang 50% nga ng mga Pilipino ang tutol sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Abante, kung meron mang natutunan ng eleksyon, ito ay ang pagiging hindi tugma ng mga survey sa aktual na resulta ng eleksyon. Kaya dapat magsilbing paalala ito sa publiko na huwag basta-basta maniniwala sa mga survey. Gaya na lamang niya ng ilang senador na palaging pasok sa winning circle sa mga survey pero hindi naman nanalo sa mismong eleksyon at meron din namang wala sa pre-election survey na nanalo. Pero alam mo ninyo, kung ang presidente pala ang tatanungin, ay sabi ho ni Pangulong BBM, ayaw niya ng impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ito ang tila naiiritang sagot ng Pangulo sa mga nagtanong kaugnay ng nalalapit na impeachment trial sa June 3. Samantala batay sa Pulse Asia survey nga na isinagawa bago ang midterm elections, lumabas na 50% o kalahati ng mga Pinoy ang tutol din sa impeachment case laban kay BP Inday Sara. Sa iba pang mga balita, kampanya para sa pangangalaga ng karagatan sa epekto ng climate change, patuloy na pangungunahan ng Pilipinas ayon naman ito kay Senator Loren Legarda. Detalye ng balita mula kay Raymond Dadpa sa RH28. Raymond, good morning. Ipupursige ng Pilipinas ang kampanya nito para sa pangalaga sa karagatan sa epekto ng pagbabago ng panahon o climate change. Ito ang binigyang katiyakan ni Senator Loren Legarda sa kanyang pananalita sa DFA Ocean Talk, the 2015 Manila Call to Action Charting Philippine Ocean Climate Policy towards the 2025 UN Ocean Conference 3
na gaganapin sa Nice, France sa susunod na buwan. Ginanap ang pagtitipon kahapon sa National Museum kasama mga miyembro ng Diplomatic Corps, Civil Society, Academe, youth leaders at iba pang opisyal ng gobyerno. Sa kanyang mensahe, sinabi ni Legarda na naramdaman na ng husto ng Pilipinas ang epekto ng climate change noong 2013 nang tumamang bagyong Yolanda o may international name na Haiyan. Ito ang dahilan kung kaya't nabuo ang 2015 Manila Call to Action. Giit ng senador, hindi nakabatay sa kapangyarihan ng Pangulo ng Pilipinas para sa pangalaga sa karagatan, kundi ito ay mula sa paniniwalang ang karagatan ay pinagmumulan ng kabuhayan, World Heritage at bahagi ng ating kasaysayan at pamana. Napatunayan sa mga pag-aaral na nakakaalarma ng kalagayan ng ating karagatan dahil sa projection ay masisira ang 90% ng mga coral reef sa buong mundo sa 2050 at sa Pilipinas ay 13 milyong Pilipino ang maaaring maging biktima ng pagbaha at 50% ang ibabagsak ng dami ng mga nahuling isda na maglalagay sa panganib sa ating seguridad sa pagkain. Sa kabila nito, ipinagmalaki ni Legarda na malaking ambag ng Pilipinas sa pangalaga sa karagatan kasama ng ratification ng Paris Agreement ukol sa climate change, sumuporta sa Global Ocean Alliance at paglikha ng advisory opinion ng International Tribunal on the Law of the Sea o UNCLOS. Ito si RH28, Raymond Dadpaz para sa DZRH sa una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond Dadpaz. Maganda umaga, Pilipinas! Oy, baka kayo ho'y naghahanap ng magandang investment opportunity din dito sa Pilipinas, ha? Tuloy ho yung inaalok sa atin ng Westchester Realty na pinakamurang ready for occupancy unit ngayon sa buong housing industry. With easiest term, 5% lamang daw payment, pwede pang gives. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Ang tinutukoy natin ay mga proyekto ng Westchester Realty dyan po sa Central Luzon, yung Severa Mabalacat, Severa Bacolor, Samira at Severa Prestige. Tawag na po kayo sa 0996-501-5555 o dili kaya sa 0947-434-5555. Nasa loob po ng mga townships na yan ang iba't ibang mga amenities kaya halimbawa na simbahan, eskwelahan, palengke, grocery stores, pati munisipyo. Nasa loob po ng township. Ano ha? Kaya hindi nyo na kinakailangan pang bumiyahe. At napakalapit lang din po niyan sa Clark International Airport at Clark Economic Zone. Ito pa rin ang pangarap magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Mantakin ho ninyo 20% down payment pagkatapos 20% 5% na down payment tapos yun nga with 20,000 pesos all-in down payment pwede ka nang maglipat bahay agad after take out ng Pag-ibig housing loan. Binisita ni na Presidential Sister Senator Amy Marcos at Vice President Sara Duterte ang Filipino community sa Doha, Qatar. Ito ay bago lumipad patungong The Hague, the Netherlands, ang Vice Presidente para naman bisitahin ang kanyang amang sinating Pangulong Digong Duterte na nasa The Hague. Sa larawang inilabas ng Office of the Vice President, kasama rin sa mga bumisita sa Filipino community sa Bilyagyo Mall Food Court ang ina ni BP Inday na si Elizabeth Zimmerman. Sa post naman ni Senator Amy Marcos, sinabi nitong naimbitahan sila ng mga Pilipino sa Qatar at masaya siyang nakasama naman ang nanay ni BP Inday. Una nang sinabi ng Office of the Vice President na sa May 30, June 2 at June 3, bibisitahin ni BP Inday ang kanyang amang si Mayor Digong habang sa May 31 naman ay makakasalumuhan niya ang mga Pilipino sa labas ng International Criminal Court. Inaasahan babalik ng Pilipinas ang pangalawang Pangulo sa June 4. Maganda umaga, Pilipinas! May oversupply nga daw ba ng carrots? Ano ha? Kalungkot naman ito. Pagka kung hindi mababa ang presyo, oversupply. Kasama natin si Jonathan Llanes mula sa DA Caldillera. John, magandang umaga sa iyo. Ay, Congressman, magandang umaga po at sa inyo pong mga tagapakinig para po doon sa katanungan ninyong meron ba tayong oversupply. Alam niyo po, meron tayong enough supply ng carrots. Supply? Oo, opo. Meron po tayong enough supply dahil kahapon po, tayo po yung nakipag-ugnayan doon sa mga suppliers sa Benguet Agri-Pinoy Trading Center, yung pong pinakamalaking trading center sa buong bansa. Mm-mm. And ang sabi po nila, tamang-tama lang daw po yung supply natin. Ito po ay nagdidepende doon po sa
supply and demand pa rin po, Kong Angel. Kaya ito po yun nga po, yung may kaugnayan sa nag-viral nung nakaraang linggo, yung pong isang farmer na isang college student na sinubukan pong ibenta yung kanilang na-harvest na carrots mula po rito sa Bukod Benguet sa Nueva Vizcaya Trading Center or sa NBAT, Agricultural Trading Center. Pero wala pong bumili, Kong Angel. At nagpasya po sila na dalhin po rito sa Benguet Agri-Pinoy Trading Center. Pero bago po nila dinala, nagpunta pa po muna sa isang private trading center. Pero wala rin pong bumili hanggang doon po sa BAC-PC. Kasi po, hindi po siya nandoon sa kalidad na hinahanap po ng ating BAC-PC. Bakit? Ito po yung... Anong kalidad? Ang ganda naman, parang maganda naman yung harvest, John. Opo, yung pong hinarvest niya, karamihan po roon ay napupunta sa kategorya ng lumpia. Ito po yung mga parang isang stalk pero dalawa yung ulo nung carrots. Ano yan? Ibang variety? Opo, ang tawag po dyan ay lumpia. So meron po mga ganyang klase mga uri ng carrots. Yan po yung ginagamit ang pansahog po ng ating mga restaurant doon sa kanilang mga lutuin. Pero yung for quality, meron po tayong big, medium, large, and ito nga po yung lumpia. So meron pong sinusunod na quality yung mga nagbebenta, yung mga retailer. Opo. Meron pong sinusunod po talaga yon. At ito pong yung lumpia, ito po yung mga wala po sa sukat, wala po sa iba po yung nga pong parang dalawang ulo, isang stock, parang ganun po. Kaya yun po yung Teka muna, John. Akala ko, sabi mo estudyante ito ng agriculture o anong inaaral niya? Siya po ay isang criminology student. So Criminology ito student. po ay pananim ng kanilang pamilya. Kaya hinarvest niya po and sila nga po ay nagpunta doon sa NBAT bago po nagtungo rito sa Benguet Agri-Pinoy Trading Center. Saan to itong video na may itinatapon siya? Saan to banda? Hindi dyan sa Cordillera? Dito po sa may ang napagalaman po namin batid doon po sa police story ng ating mga samahan sa Department of Agriculture. Dito po siya naibagsak sa may yung lumabas sa video. Hindi po yan sa BAC-PC. Unang-una po, wala pong bundok doon sa BAC-PC. Yan po ay flat land. Actually, La Trinidad Valley po yan. Sabi lamang po ng strawberry field. Kong Angel, kung saan po yung saka ng ating mga strawberry, magkatabi lang po yan. Kaya wala pong bundok. So ito po ay napagalaman po namin ay dito po sa may private trading center, sa may kilometer 5. Dito rin po sa La Trinidad. So ano ito? Tinapon niya o talagang binuhos lang ito doon para maibenta ng mas mura? Ano nangyari dito sa karot? Ibinuhos niya po roon at kasi po kinailangan po nilang bumalik doon sa Bukod at meron po yatang mahalagang mabigat po yung karga ng karot. Ibig sabihin ng truck. Kanya po i-unload po and binenta nga po ng 3 piso kada kilo. Kung sino po yung may gustong bumili. Yung iba naman po ay i-distribute po dito sa may Dominican Hills sa Baguio City at iba pong mga lugar dito sa may Hilltop Ambuklao area. Ito po yung Hilltop Ambuklao area, ito po yung daanan ng Benguet Vizcaya Road. Papunta po yan ng Bukod at saka Nueva Vizcaya. So along the way, nag-distribute din po sila para nga po hindi po masayang yung produkto nila, Kong Angel. Although, wala po talaga silang nabenta sa kabila nung kanilang nagastos sa fuel at saka yung sa kanilang pagkain, for how many days po silang on the road ilang kilo ba ito? Ilang kilo yung laman ng truck? Ang sabi po ay nasa 3,000 kilos, parang 3 tons.
Kasi ang 1,000 kilo ay 1 tonelada Oo, na pero po. sayang naman. Ano? So ilang araw ito nandun sa truck? Bakit naman kasi nag-harvest sila na gano'n nang walang coordination? Yung nga po, inalam po namin kung siya po ba ay membro ng RSBSA o nakapagtala po ba doon sa RSBSA, yung pong Registry System for Basic Sectors in Agriculture. Kasi po, ito yung mga pangunahing requisites na kinakailangan. Lahat po ng ating magsasaka, di lamang po rito sa Benguet, kundi sa buong bansa. Pambansang talaan po ito ng bilang ng ating mga magsasaka para po malaman po ng kagawaran kung ano po yung mga spesipiko at partikular na programang maaari pong ihatid sa kanila. Hindi po siya pala Miyembro. Opo. Yung pong kanyang magulang ang rehistrado pero siya ay hindi. Ang RSBSA po ay para sa mga magsaka, mangingisda at saka sa mga farm laborers. So sa kanyang kategorya, siya ay farm laborer. Okay. John, okay. Yes, So, hindi na coordinate. Kasi kung na-coordinate niya lang ito na may pababa siya na ganun kalaking volume ng ng carrots, hindi masisira. Opo. Actually po, hindi po siya nakipag-ugnayan sa Municipal Agriculture's Office or sa Provincial Agriculture's Office. Kasi nga po, nais lang po nating paalam sa ating mga kababayan, simula po 2024, batay po sa Local Government Code, ay fully nasa ilalim na po ng devolved na po yung sektor ng agrikultura sa mga local government units. Kanya nga po, meron tayong Municipal and Provincial Agriculture's Office. Yan po ay hindi po empleyado ng DA, kundi po ng mga local government units. So, doon John, po dapat siya nakipag-coordinate. Okay. So, bukod dito sa insidente ito, wala nang kahalintulad na dumping ng carrots dyan sa area ng Cordillera? Wala na? For the last 1.5 year, Kong Angel, wala po. Ito po yung pinaka-latest isolated case na nag-iisa natatanging kaso po ng itong dumping ng carrots sa Kong Angel. Hindi naman nabulok to. Siguro kinuha din ng mga residente. Opo, bukod po dun sa ibinigay na lamang sa mga residente, yun nga po, meron ding siguro nung nakita, tinulungan na lang na itinda yon at 3 pesos kada kilo para lang po ma-dispatcha. Kung Angel. Pero yung araw na itinagal noon, yung mga iba ron nalulusaw na, Kung Angel. Kasi nga, 3 araw nang nasa biyahe, Baka yung kalidad din. Hindi lang po 3 araw, lumalabas na 5 araw na po 5 araw na. So baka yung iba bulok na rin talaga. Kasi dapat ito na-process niya at least siguro kung ang tawag dito yung container ba na ginamit Pero ano mo John, John, ang nakakalungkot kasi, ang dami namang paraan para i-preserve itong carrots. Pwede mong i-pickle, pwedeng gawing puree. Di ba? Kaysa kaya nga nakakalungkot. Yun po yung kaya po mahalaga yung pagiging unang-una RSBSA registered sila. Membro po sila ng Farmers Cooperative and Association na kinikilala bilang civil society organization ng DA. Kasi po, doon po sila makakakuha ng mga suporta galing sa DA. Halimbawa na po, yun dito po sa NVAT. Meron po silang tomato processing center dyan. Ang problema po, wala po silang technician at hindi pa po nakakapasa doon sa nakailangang mga proseso ng nakalimutan po yung ahensya ng pamahalaan. Meron pong mga ganyan na binibigay ang kagawaran provided that yung local government counterpart, meron po silang let's say technician for that facility. Yun po yung mga kinakailangan. Kasi kung malaki, kung ganito kalami, tonelado yung kanilang produce, malaki itong saka nga niya, Hindi biro ito, Opo. Tapos nakaupa pa ng truck na panghakot. Kaya nga lang, yung the manner ng pagta-transport niya for this particular product, baka hindi angkop dahil highly perishable ang carrot Di ba? Opo. At yung pong dahilan, isa pa pong dahilan, yung pong contact niya sa NVAT, nag-negative din po dun sa buyer. Kaya wala po talagang bumili.
So, kung siya po sana ay nakipag-coordinate sa Municipal and Provincial Agriculture's Office hiniling po sana nung Provincial and Municipal Agriculture's Office ang tulong ng DA Cordillera, nahanapan po sana natin siya ng merkado. Kasi po meron tayong division, yung Agribusiness and Marketing Assistance Division, yung AMAD po natin. Ito po yung nangangasiwa doon sa paghahanap ng pwedeng pagbagsakan po ng ating mga farmers ng kanilang produkto. Sana nga aral ito sa mga magsasaka natin, ano ha? Nakakapanghinayang, ano ha? Dahil, siyempre, nangapitan siya dito, ano ha? Yun nga lang, kung hindi naman din tama yung pagdidispose natin ng pagbibenta natin mga produkto, mabubulakan talaga tayo, ano ha? Naku. Saan galing ito? Anong bayan uli? Sa munisipyo po ng Bukod sa Benguet. Ito po yung area na papunta po ng Ambuklaw Dam. Teka muna, bakit yun yung variety ng carrot ang itinanim niya? Panglumpia lang pala talaga ito. Hindi ito yung ano? Hindi po, meron po siyang, maaari pong meron po siyang yung medium, meron po siyang large. Parang halo-halo na po ito. So hindi talaga din ang sort out, no ha? Kasi dito sa Nueva Ecija, pag nakakakita tayo, pagdating sa palengke, naka-sort out malinis na, 'di ba? Tapos pwede mong bilhin pakyawan, isang sako ba 'yan o kilo-kilo, 'di ba? Para mas conducive para sa buyer. Anyway, yan po yung actually yung papel ng ating Benguet Agri-Pinoy Trading Center. Pagkadala mo doon na po sinusort out, nililinis, inaayos, binabag. Depende po doon sa requirement po ng merkado dyan sa Metro Manila. Ay siya, sige. So anong payo mo muli sa ating mga magsasaka, Jonathan? Ayun po, numero uno po agaran pong makapag-ugnayan sa inyong Municipal and Provincial Agriculture's Office para po lalo na po yung mga maiwasan po natin ganyan na hindi pala sigurado yung babagsakang merkado. Para po matulungan po ang mga magsaka natin nung Municipal and Provincial Agriculture's Office. Ngayon, kung wala pong mahanapan ang ating Municipal and Provincial Agriculture's Office ng babagsakan, that's the time po na hihingin po nila yung tulong ng Department of Agriculture para matulungan po yung ating mga magsaka na yung nga po para saan po maaaring ibagsak yung kanilang mga produkto. At saka yung pangalawa po, siguraduhin po ninyo na kayo po ay nandoon, bahagi po ng RSBSA at membro po ng FCA para po mas magkaroon ng pagkakataon na ma-access po yung mga programa at proyekto binibigay po ng Department of Agriculture kasi hindi naman po pwedeng 1:1 na kung yung... Teka muna, ano ulit meaning ng RSBA? Ano meaning ulit ng RSBSA, Registry System for Basic Sectors in Agriculture. Ito po yung pambansang talaan ng lahat ng mga magsaka sa buong bansa. Ito po yung nagiging batayan kung ano po yung mga proyekto at programang maaari pong ipatupad. Depende po doon sa area ng kinalalagyan ng ating mga magsaka. John, maraming salamat for joining us at paglilinaw ho. Isang isolated case ito pero pagka kumalat sa social media, di ba? Iba na naman ang interpretasyon, di ba? Kaya minabuti naming makaugnayan ka para maipaliwanag ng gusto. Thank you, Jonathan. Maraming salamat. Magandang umaga. Ingat. Maraming salamat, Kong Angel. Maraming salamat. Si Jonathan Llanes ng DA Cordillera. Kuminsan pagka nitong mga nakalipas na ilang araw nitong nagdaang eleksyon, nakaikot tayo dyan sa may area ng Mount Apo. Maniniwala ba kayo ang kilo ng talong 15 pesos? Umuwang ko doon sa mga yung radish, basta yung mga harvest nila, wala nga lumalagpas ng 20 pesos eh. Kaya napuno yung sasakyan namin ng gulay. Di ba? Hindi mo na ayaw mo nang tumawad eh. Di ba? Maawa ka dun sa mga 15 pesos, sabi ko utang na loob. Kaya hindi mo
paano nga angat ang buhay ng mga magsasaka kung ganun lamang ho yung presyuhan. Kaya tayo, pagka bumibili ho ng prutas o ng gulay, at nakita naman natin na talagang hindi yung sa mga grocery o kaya sa mga mall, na matindi na ang patong, Pero pagka binili natin sa magsasaka, wag na ho tayong tumawad. Utang na loob. Maganda umaga, Pilipinas! Hindi natin alam kung anong pinagdadaanan ho nila, pero ang dami po pwedeng gawin doon sa carrots na yon, Pwede mong gawing puree, pwede mong i-pickle. Naku, sarap yan, pickled na carrots. Oo, kaya ay, sus, may ginoong buhay ito. Doon sa mga may lakad, huwag din kalimutan, magbaon ng proteksyon laban sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% ay isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% ay isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manuno yung ating mga kamay. Meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improvement cologne. Yun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol para DCRH, ibuk na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Maganda umaga, Pilipinas! 14 na makalipas ang alas 5 ng umaga. 19 na minuto na makalipas ang alas 5 na umaga. Kasama na natin si Alzar Aurelio mula sa Pag-asa. Alzar, good morning. Magandang umaga sa ating lahat. Ngayong araw, malaking bahagi ng bansa makakanas ng kalat-kalat ng pag-ulan dahil sa track ng low pressure area at frontal system. Ang mga lugar na makakaranas ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm ay sa Western Visayas, Negros Islands Region, pero din sa Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, Palawan, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro at Romblon dahil sa trap ng low pressure area. Dahil naman sa frontal system, makakaranas ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm sa Batanes at Babuyan Island. Samantala, sa lalabing bahagi ng bansa ay makakaranas ng maganda at maliwalas ang panahon, pero may tsansa ng mga isolated na mga pag-ulan dahil sa thunderstorm. Wala naman tayong binabantayan na low pressure area o bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Wala nang kataas na gale warning, kaya safe naman pumalaot ang ating mga bayan. Pero mag-ingat pa rin dahil sa mga pag-uulan sa malaking bahagi ng bansa dahil sa frontal system at ng trap ng low pressure area. Yan ang ating update mula sa Pag-asa. Ako po sa Alzar D. Aurelio. Maraming salamat, Alzar Aurelio ng Pag-asa. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, muling magandang umaga sa mga suki natin sa iba't ibang panig po ng mundo. Sa mga nandyan ho sa Amerika, kumusta na ho kayo, ha? Sa mga nasa Europa, kumusta na ho? Sa mga suki natin dyan sa Hong Kong, sa Middle East. Basta kung nasaan man ho kayo ngayon, magandang umaga po sa inyo. Ingat, ha? Lalong-lalo na yung mga taga Edmonton, Alberta, Canada. Sa mga taga Calamba, Laguna. Ay, magandang umaga po sa ating mga suki, si Justice Max De Leon. Justice Max, kumusta ka na, ha? Iniimbit na tayong pumalo. Hindi naman ako pumapalo. Hindi pa naman ako hampas lupa. Pagkapit ko ng edad ni Kuya Deo. Yan, ha? Magandang umaga din. Ay, kay Ambassador Harry Amping, good morning. Magandang umaga po kay Mayor Senny Mendoza ng Talisay, Batangas. Diyan sa Talisay, talagang sikat na sikat pala dyan yung gulpihan. At magandang umaga din po kay Mambing Solis dyan sa Romblon. Kumusta na ho kayo, ha? Magandang umaga din sa mga nandyan sa South Korea. Teka muna. At i-anunsyo muna natin yung location ho ng ating malakas promo, ha? Makinig maigi dahil baka nasa area mo ngayon ang swerte at pwede ka ring manalo ng 1,000 pesos sa DZRH Mas Malakas promo. Alamin na ang location ng ating roaming team. Lakasan nyo na ang inyong mga radyo dyan sa Barangay Barangka, Mandaluyong City. Nag-iikot dyan ang gwapong si Sherwin Alparo. Gwapo na, mamimigay pa ng pera. Maganda umaga, Pilipinas!
Pero hindi lang si Sherwin Alparo mamimigay ng pera. 4,000 naman ang naghihintay na premyo sa ating Mahiwagang Tunog. Mahiwagang Tunog. Kaya kayo habang naliligo gamit ang Shield Bath Soap, hulaan po ang ating Mahiwagang Tunog. Ipapadala nyo mga sagot sa 0919-282-6485. Basta yung isang item dyan, gamit na gamit kapag panahon ho ng emergency. Yung isang item naman ay ginagamit ng mga akyat bahay. Nadulas tuloy yung bibig natin, no? Anyway, ang inyo pong mga sagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format po ng pagte-text, empty space, name slash, address slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaari mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasagot online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Maganda umaga, Pilipinas! Oy, second day pala ngayon ng 2025 Sharia Bar Examinations dito po sa Quezon City, Zamboanga City, Iligan at Davao City. Good luck ha sa mga nagtatake ko ngayon ng examination para sa 2025 Sharia Bar Exams under the supervision of Deputy Court Administrator Leo Madraso. Ayan ha. Maganda happy birthday. Hindi ko makalimutan. Happy birthday ha. Binabati natin ang gwapong si General Emil Sarmiento. Nagdiriwang din po siya ng birthday niya ngayong araw na ito. At para ho sa mga miyembro po ng Palmones Clan, Bringas, Paelma, ipinapaalam lamang ho namin sa inyo, si Charlie Palmones po ay pumanaw na kagabi. Wala pang detalye tungkol ho sa wake ni Papa Cha, Uncle Cha, si Tito Cha, at saka Lolo Cha, si Lolo Charlie. Pumanaw ho siya kagabi. Ang burol most probably ay sa Kidapawan City. Antamayanan po ninyo yung magiging detalye ng wake para po sa pagpanaw ni Charlie Palmones. Dahil malakas ang kakong makinig sa DZRH, malakas ka rin sa amin. Itodo nyo na ng malakasan ang inyong radyo at makakay na ang matyempohan ng aming roving reporter na nakikinig o nanonood sa DZRH. Instant, mananalo ka ng malakasang 1,000 pesos sa DZRH Malakas Promo, hatid sa atin ang kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At habang si Malu Cabral ay nanonood dyan sa... Nasa ba si Malu? Hong Kong, Korea? Japan. Japan. Pagkagaling niya ng Hong Kong, pupunta ng Japan, Macau. Dami namang iikutan ni Malu. Dami talagang pera ni Malu. Anyway, si Sherwin, maraming pero pinamimigay niya. Sherwin, may nahuli ka na? Yes, Kuya Angel, dito sa barangay Barangka sa Marikina, tignan mo, may natutulog. Huwag niyong gigisingin, ha? Natutulog dito, ang himbing-himbing. Double dead ba yan? Dito sa natutulog. May palengke tayo ng Barangka. Ito nga bilihan dito ng tinapa. Napakasarap Sarap, na agahan. Ay, naku, ang sarap yan. Lagyan lang ng kamatis yan, at saka toyo. May sinaing pa. Sinaing parang sa Talisay, Batangas? Oo, pero alam mo, Sherwin. Galing Cavite po. Galing Cavite. Yung sinaing na tulingan, hindi na daw Batangas, Cavite na to. Galing. Pero yung, alam mo yung sinaing ni Sarap po. sa sinaing na tawilis ni Mayor Senny Mendoza diyan sa Talisay, Batangas. Naku, di yun ang the best. Sinaing na tulingan ni ang sarap nun. Mayor Senny. Yun ang the best. Sinanay, palagi ka nakaradyo, ha? Araw-araw po. Tuwing maga. Araw-araw, opo. Hanggang drama. Hanggang drama, dire-diretso. At syempre, parang kukunin na tayo. May liwanag dito. Yung liwanag parang mangunguha. Palagi. At sino pinakikinggan yung announcer tuwing umaga? Angelo Palmores. Si Congressman Angelo Palmores. Ayan, neto ang DZRH Radio. Romero Peque Radio Anong probinsya ni Nanay? Nay, anong probinsya nyo? Quezon po, Quezon. Saan sa Quezon? Gloria Parilla. Gloria Parilla ng Quezon, pero nandito ngayon sa Barangka. Barangka Drive. Andito po kami sa Cavite, ang namin. Bahay. Opo. Ba't dito sila sa Cavite? Ay, sa Cavite, Rosario Cavite. Kumusta kayo dyan? Nandito ako sa interview ako ng DZRH.
Saan siya sa Quezon? Kinig po yung ano ko rin sa Novaliches. Sa mga taga Novaliches. Nay. Milar. Teka Sherwin, may nag-text na kagad dito. Pakisabi kay nanay kamag-anak niya ako. Hatian dyan sa 1,000 piso. Naku, Nay, may dumilihin siya na kaagad. Nakatune in. Nakatune in doon kamag-anak nyo. Humihingi ng 500 doon sa 1,000 nyo. Humihingi na kagad ng balatoy kamag-anak nyo. Hindi pa naabot yung premyo. Nakita mo, narinig na. Hindi pa naabot, meron ng kumuporsyento. Dahil nakatunin ka sa DZRH, nanay, eto meron kang 1,000 pesos. Ay, maraming salamat po sa DZRH. At syempre, meron kayong bigas yan, ha? Bigas ni Congressman Angelo Palmore. Maraming salamat po, Congressman Almero Palmore. Mamaya mo maniwala, nagsana ka nang hihingi ng bigas. Pamira ka, Jerry. Ano ko, NFA? Siyempre, dahil mahal na mahal ka ni Congressman Angelo Palmones, meron siyang pag-grocery. Maraming salamat po. Ayan, ha? At dahil certified Gizer Insider, eto, meron kang uniforme, Gizer t-shirt, susot man araw-araw, walang labahan. Hindi yan mangingiti. Susuot ko po ito palagi dito sa Barangka Drive. Sa mga bibili, yung mga suki mo na bumibili ng tinapa, batiin mo. Ay, kumusta mga suki ko dito sa Barangka Drive? Kumusta kayo? Lagi kayo manonood ng makikinig ng DCRH. Bumili palagi ng tinapa. Araw-arawin yung pagkain ng tinapa. Magkano? Ng tuyo. Magkano tinapa dyan, Sherwin? Magkano to tinapa? Ay, 50, sir. 50. Isang balot. Oo. Yan, isang balot na ganyan. 50 na yan? Pesos, meron siyang 6 na piraso. Bah? 5 piraso. 5 piraso, tapos siguro, 10 piso. mga 10 kilong kamatis, panalo na dyan, Sherwin. Ay, naku, ang sarap kasi. Ito pa yung salinas ng Cavite. Daing na salinas ng Cavite, napakasarap din yan. Magkano isang ganito? 35 lang po sa linas. Kita mo? 35 pesos lang ang budget, pwede na to, di ba? Oo. Kasya na sa pamilya yan dahil ilang piraso yan? 2, 4, 6, 8, 9. 10 piraso. 10 piraso kada balot. Pwede na yan. Ito, may dilis ba kayo? Ayun, dilis. Magkano ang balot ng dilis? 20. O kung 20 lang ang pera, pwede na to sa isang pamilya. Tapos, Kada 6 sampurado. Tapos, may munggo. May mga munggo po. Munggo. Sarap may yan. Munggo. Meron pang bagoong. Ayan, hilamos. Ginamos. Marindoke. Ginamos na Marindoke. Imported pa pala yun, galing pang Marindoke. Opo, Marindoke po galing. Masarap po yan. Ito, itong baboy nyo saan galing? Ayun po, yan. Sabi ko, baboy. Sa inyo yan. Hindi sa kanila. Sige na. Okay. Sa mga pagutom na yung umaga, makinig sa DCRH. Ang daming masasarap na pagkain. Murang-mura. Meron mo 35 pesos, 20 pesos, pwede kang kumain. May itlog na pula, Sherwin, May itlog pang pula. Magkano itlog na pula? 17 na nagmahal na rin ng itlog na maalat. Dati nung bata ako, magkano lang yan? 7 pesos lang yan. Ngayon, 17, 10 piso na tinaan. Pambira ka. 1950s pa naman yun, pambira ka, Sherwin. Grabe. Nung 1950s, ano lang yan, 25 centimos lang yan. Pero alam mo sa amin sa Mindanao, alam mo ginagawa naming itlog na pula, Sherwin, para mas masarap? Ano? Itlog ng gansa. Gansa? Oo, maniwala ka. Pagka ginawa mong... Pabo ba yun? Hindi, gansa. Yung swan. Yung malalaki. Iba pa yun? Oo, iba yung gansa. Iba yung pabo. Mas malaki ang itlog. Mas malaki ang itlog ng gansa. Pagka yun ang ginawa mong itlog na maalat, solve na buong pamilya. Oo, kasi isang itlog lang ang maalat. Siguro lagyan mo ng 10 kamatis, ang dami na nun. Oo. Panalo na. Diba? Tapos may sardinas o kaya may tuyo. Di ba? Panalo na yan. Ay, ang sarap ng umaga. Diba? Tapos nilagang okra. Pagkatapos maggulay ka ng kamote tops. Nay, di ba? Sarap yan. Ano pa mga suggestion mo? Ay,
Marami po mga tinangag. Paano yung unang pinag-uusapan natin, bigla ka nagtinangag. Tuminom mga tao ngayong umaga. Pero sa mga nais manalo ng 1,000 pesos, laging tumutok sa Diesel H. Baka kayo nasa sunod dating winner sa Diesel H. Malacash promo arts number 6. Sherwin Battle Faro Diesel H. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Maraming salamat, Sherwin. Rani Padilla, punta ka doon ng Claveria, Cagayan, Sherwin. Mukhang malayo. Pamasa, baka panggasolina pa lang lugi na. Tutok lang! Tutok na sa Deezer H Radio, Deezer H Facebook, Deezer H YouTube, at Deezer H TV. Baka ikaw na ang susunod na winner sa Deezer H Mas Malacash promo! Ay, si Nanay pala, Nanay Gloria pala, taga Quezon, ano ha? Magandang umaga ho sa mga taga Quezon. Kumusta na ho yun yung mga kakao dyan, ha? Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan, dyan po sa lalawigan ng Quezon. Kaya ngayon, yung mga magdaniyog, yung mga magsasaka, nagpo-produce na rin ho sila ng dekalidad na cacao beans, pinaprocess para maging tangerine chocolate. Ang tangerine chocolate po ay may mahigit 10 variants ng mga raw material, galing din po sa ani ng mga magsasaka. Para ho doon sa inyong mga orders, mag-text lamang po kayo sa 0919-095-5935. Ulitin natin ha, 0919-095-5935. Wala pa ho kasi ito sa mga grocery stores. Ano? Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate, 100% gawang lokal, but taste and looks global dahil tinulungan po ito ng DTI at ng DOST. Maganda umaga, Pilipinas! 33 na makalipas ang alas 5. Umaga, Pilipinas! General Jerry Layog, magandang umaga sa inyo dyan, Bok, ha? Sabi niya, the Philippine flag flying freely on a hill of Mabulis Island, the northernmost point of Philippines. Talaga, today is the start of the National Flag Days until June 12, Independence Day. At doon daw po ay makikita ho natin na nakawagayway sa tuktok ng Mabulis Island, northernmost point of the Philippines, ang ating bandera. Maganda umaga, Pilipinas! Si Congressman Bong Sontay ng siya pong pangulo ng Metro Manila Taxi Operators of the Philippines, pero kapapanalo lamang din ho nito diyan po sa Quezon City. Kong Sontay, Congressman, magandang umaga po sa inyo. Congratulations. Thank you. Good morning. Kasama ng Angelo Almones, magandang umaga po sa inyo. Yung mga nag-vote buying na nakarating din ho sa amin, iniimbestigahan na ho ng COMELEC, Pero di ba ang tindi ho na nung vote buying nung nakalipas na eleksyon diyan sa inyong distrito, Kong. Diba? Ay, grabe. Ang lupit. Talagang pila-pila. Pila-pila yung mga tao dito. May tent pa eh. May tent pa. Di ba? Oo. Totoo yan. Papasok sa tent, galing sa mahabang pila, papasok sa tent, malungkot, paglabas, nakangiti na. May bit-bit. Pero sabi ho ni Chairman Garcia, hindi niya daw palalagpasin yan, ha? At pati ho yun sa mga kumonsinti doon mananagot. Anyway, hindi ho yun ang dahilan na aming tawag. Yung no contact apprehension, sakop ho nito pati taxi, di ho ba? Well, yeah. Lahat ng sasakyan sakop ng no contact apprehension. Okay. Nakita nyo yung multa? Oo, napakataas ang multa. Alam mo, wala namang problema yung no contact apprehension. But if it will help yung ease traffic and foot discipline, wala problema. Pero kung maalala mo, dati in-implement na nila yan. At mga limitasyon, mga teknolohiya natin sa paggamit ng no contact apprehension. Kagaya nung yung pag-switching lanes. Kunyari, pagka nag-switch ka ng lanes kasama sa no contact apprehension, may violation yun . Pero minsan, kagaya dati, kunyari, nag-switch ka ng lanes dahil merong iniiwasan na auto o kaya merong vehicle na padating, kagaya ng ambulansya, naiiwasan. Minsan, hindi nakukuha ng camera natin yan . Pero it's a violation. So, paano mangyayari yan?
magiging problema na naman, suli rin na naman yan pagka hindi natin na i-address yung mga ganung bagay. Oo. So kagaya ng nabanggit ko kanina, because of yung mga limitation ng teknolohiya natin, magkakaroon ng problema. Ang problema pa dyan, dito sa no contact apprehension, hindi naman nakukuha ng vehicle owner immediately yung violation nila Sometimes, di ba, mga isang buwan bago makarating sa vehicle owner. So paano mangyayari? Lalong-lalo na pagdating sa taxi. Sa iba-iba driver nyo utility vehicles. Oo. Iba-iba yung driver. So, sino yung kanino mo i-impose yung penalty? Kung kunyari, makuha mo yung notice of violation mo 3 months after o kaya 2 months after, mahirap na i-pinpoint yung nag-violate. Ma-pinpoint mo man, paano kung wala na yung driver? So, sino mananagot? Mananagot yan. Yung operator. That would be a problem. So, pero kayo sumulat na ba kayo for some clarification sa DOTR? Yes, oo. Meron tayong sulat. In fact, ni-reiterate lang natin yung mga problemang nangyari dati nung yung no contact apprehension was being implemented a few years back. Anyway, magbubukas na rin naman ng Congress. Nasa inyo lahat ang pagkakataon para din magkaliwanagan ito through hearing. Kasi ito yung pagsusuot ng seatbelt for example, okay lang ho yan. Ito na, again, wala tayong tutol dito sa ibang bansa. Talaga naman nagsi-seatbelt. Kaya lang, paano kung halimbawa yung pasahero ng taxi, yun yung pasawa, ayaw mag-seatbelt. Di ba? Kawawa naman yung taxi driver. Yeah, well, totoo yan. Kaya nga, yan yung mga bagay na kailangan ma-clarify natin. Ang tataas pa naman ng penalty. Oo. Ang mangyayari yan, baka maiipon yung penalty, yung operator na naman ang maiipon ng penalty. Babagsakan. Kagaya sa amin, sa larangan sa industriya ng taxi, sobrang hina na nga ng kita ng mga operator natin. Tapos doon, kung maiipunan pa ng penalty, baka tuluyan ng magsara yung mga taxi operators natin. Ilan pa ba? Gaano karami pa ang populasyon ng taxi? Ngayon, konti na lang Siguro in Metro Manila, there are less than 16,000 taxis now flying the route from a high of around 47,000. Ngayon, nasa 16,000 lang because of yung kaliitan ng kita because of various factor So, tapos mapapatawan pa ng ganitong multa, baka yung kikitain, lugi. Maubos na sa multa. Yun nga. In fact, yan yung kasama nga ngayon, yan yung concern ng mga tax operators natin ngayon. Mag-usap sila. Kagaya ng sinabi ko, while hindi naman sana problema yung pag-operate ng no contact apprehension, but yung mga ibang agam-agam nila brought about pa yung past experience at saka implementation ng no contact apprehension, bumabalik na naman. Kasi nga, ang sinasabi nila, kung mauulit na naman yung naging experience dati, na hindi naman nasagot when nung na-implement yan dati, kung mauulit lang ngayon, magkakaproblema na naman. Last point na lang, Kong, hintayin namin, for sure, hintayin namin yung ano magiging sagot din ho sa inyo ng DOTR, at saka yung mga gagawin ho ninyo hearing. Anong commitment ho ninyo sa inyong mga kadistrito dyan sa Quezon City? District 2 kayo, at 4? 4. District 4. Well, ako, nagpapasalamat lang ako nagpapasalamat ako sa lahat ng ating mga kadistrito dito dahil despite the fact na talagang umulan lang, bumaha ng pera, bumaha ng ayuda sa distrito ko, marami sa kanilang tinanggap lang ang pera at binoto pa rin kung sino ang napupusuan nila. Nung ako'y nagpiling ko dito bilang congressman, madami tayong mga programang na pangmatagalan, pakipakinabang at uulitin natin. Kagaya ng nasabi ko sa mga constituents ko. Ang advocacy ako talaga is maiayos natin at may paglaban natin yung dekalidad na edukasyon para sa mga kabataan
At I want to make sure na may suporta ang DepEd pagdating dito sa ating bansa. Meron kasing mga kakulangan sa mga guro. Alam mo, hindi lang ang problema dito sa atin, hindi lang yung liit ng sweldo na nakukuha ng ating mga public school teacher. Ang isa pang malaking problema yung kakulangan ng classroom ng mga teacher natin. Teacher. Oh. In fact, hindi yung kakulangan ng classroom while problema yung lack of classroom, meron din mas malaking problema yung lack of teachers. Kaya minsan, kaya sa distrito ko, nung nakupo ako, nakapagpagawa tayo ng mga school buildings. Pero there are times na nakikita ko, may mga classrooms na hindi ginagamit, pinagsasama-sama pa rin yung mga estudyante. Nung na-inquire ko sa principal kung bakit ginagawa yon, ang sinabi is because of yung kakulangan ng teaching personnel. So ang nangyayari, yung mga estudyante pinagsasama-sama din in order to adjust to the number of teachers which is present. So kailangan ma-address yun. Lalo na lumabas yung report ng PSA na 19,000 of our senior high school graduates yung bagamat na marunong magsulat, marunong bumasa, hindi raw naiintindihan. Walang comprehension. Oo, hindi kaya mag-comprehend. Napakalaking problema yan. Isipin mo, pagka graduate ka ng senior high school, ibig sabihin, 12 taon ka na nag-aaral. For you to graduate na hindi talaga naiintindihan o nako-comprehend kung ano yung binabasa mo, it just goes to show na may breakdown yung ating basic education system which needs to be addressed. Oo. Anyway, Kong, marami talaga kayong gagawing trabaho dyan ho sa Congress at saka yung mga nabiting project na hindi natuloy. Ayun. Totoo yun. Alam mo, inisa-isa na namin yun. Kaya nung naging problema ng Carlos Albert, almost more than 2 years na nabinbed yung gymnasium nila. Dati may existing gymnasium doon. Nag-iba to give way to a state-of-the-art gymnasium ground na napondohan ng napakalaki. Pero after more than 2 years, poste lang yung naitayo. Alam mo, inupuhan ko yun at nung kinausap ko yung DPWH, sabi ko, ay sus, kailangan magawa matapos sa lalong madaling panahon. At hindi pwede dun sa cost na gusto nila dahil yung initial cost na sinabi nila ay aabutin daw ng 225 million. Sabi ko, unacceptable yan. Dahil unang-una, nasa loob yan ng eskwelahan, masyadong malaki, masyadong mahal. Ang sabi ko, tatapusin namin yon in the best practical and cost-effective way. Na matapos yun. At teka, Kong, magpapalo up naman kami dyan sa mga project mong yan. May tanong lang dito, paano daw natin i-address yung mahina ng aircon, mapanghi pa yung ibang taxi? Alam mo, with regards to yung mga operator, alam mo, that's responsibility ng operator natin yan na hindi dapat pinapabiyahe yung mga taxi na hindi malinis at hindi na maayos na kalagayan yung mga taxi. And ako, right lang ng mga pasahero na mag-demand ng maayos at saka malinis na sasakyan and yung mga insidente doon ganyan should be reported. Anyway, basta kami iipunin namin to from time to time, parating din ho namin sa inyo, Kong, ha? At saka sa LTFRB. In the meantime, again, congratulations. Good luck, ha? Thank you, Kong, for accommodating our call. Thank you. Si Congressman Bong Suntay ng 4th District ng Quezon City. Maganda umaga, Pilipinas! Oy, 10 minuto na lamang bago mag-ACS na umaga. Oras na para tayo po'y mag-ultabayo. Ano bang ultabayo? Ang ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactose plasma. Ito po'y dumaan sa mahabang clinical trial sa Japan. Hindi po testimonial, hindi kwentong kutsero, kundi human clinical trial. Ang bawat kapsula ng ultabayo nagtataglay po ng 50 billion cells ng Lactococcus lactose plasma. Kaya po napaka-potent po nito na pagpasok po sa ating sistema, ina-activate nga po yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Yan po yung tinatawag ng mga ating madurubahasa na commander
ng ating immune system. At yan ang nagtataboy ng mga toksin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Nakatutulong yan para ma-achieve natin ang magandang tulog, pero may panlaman tayo sa puyat, pagod at stress. Ang Ultabayo po ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Kung meron pa ho kayong mga katanungan, mag-text lamang po sa 0917-110-6580. Huwag natin kalimutan, ang Ultabayo bagamat nire-recommenda po ng mga doktor at available sa Mercury Drug, Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy, Curamed at Southside Drug, ay hindi po gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Maganda umaga, Pilipinas! 51 makalipas ang alas 5 ng umaga. Sa mga taga Binangonan, Rizal, 54 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Tingnan daw ho ninyo, lalong-lalo na yung mga bayan pong nakapaligid dyan sa Binangonan. St. Boniface Balay, the most prestigious project naman dyan po sa Binangonan, Rizal. Tingnan daw po ninyo yung kanilang model townhouse, yung Bianca. Aba, 2-story townhouse yan with balcony na mayroon 2 hanggang 3 bedrooms. Pwede yung ma-avail through Pag-ibig Financing at less than 20,000 pesos a month na 30 years to pay. Tawag na sa 0917-719-7908 para po sa karagdagang detalye. Ulitin natin ha, 0917-719-7908. Yan po yung tinatawag nilang luxurious living but affordable housing. Kasi pagising mo, gusto mo ng malamig na simoy ng hangin at magandang tanawin, aba, punta ka lang sa balcony. Yan po ang St. Monique Balay. At kung ngayon pa ho kayo bibili, may chance pa kayong manalo ng brand new Honda Click. Kaya tawag na sa 0917-719-7908. Mamalengke nga muna tayo. Ay, bakit ayaw? Maganda umaga, Pilipinas! Akong nagtanong, ako din sumagot na. Presyo muna ng karne ng baboy tumaas sa 430 per kilo. Diyan po sa Pasay Public Market. Nandun si Giselle Ricaport, RH15. Giselle. Kuyang Angel, walang puknat yung pagsipa ng presyo ng karne ng baboy na pumalo pa sa 430 ang kada kilo ang presyo ng liempo sa Pasay City Public Market. Ang pigetas naman parehas sa 380 ang kada kilo ngayon. Inaaraya ng mga retailers yun daw na mas murang bentahan sa kadiwa ng Pangulo sa loob ng palengke na 340 ang kada kilo ng pige at kasim habang ang liempo naman 370 pesos. Sabi ng mga retailer, mas sinatangkilik ng kanilang mga suke yung murang karne sa kadiwa at hindi naman daw sila makahangong lahat sa Agriculture Department dahil sa limitadong supply o sa limitadong katay. Sa whole chicken naman, 200 hanggang 210 ang kada kilo niyan mula sa 180 kada kilo sa nakalipas na 7 araw. Mas mahal naman ng pecho, hita at pakpak sa 210 pesos. Sa isda naman, ang bangus nagapako sa 180 hanggang 200 kada kilo. Ang tilapia, 140 kada kilo, galunggong 280 kada kilo, tulingan 130 kada kilo, matambaka 200 kada kilo. Ang alumahan, bagyang nagbaba sa 240 ang kada kilo, mula sa 280 kada kilo, habang yung dalagang bukid, 260 kada kilo mula 340 pesos. Ang matambaka naman 240 o yung yellowfin 180 kada kilo mula 200 kada kilo. Ang sapsap 300 kada kilo mula 380 kada kilo. Habang ang sariwang dilis 80 kada kilo ngayon mula sa 120 pesos. Sa gulay, ang carrots naglalaro sa 80 hanggang 90 kada kilo. Kamatis 60 kada kilo, sibuyas 120 kada kilo. Ang bawang naman bumaba sa 120 kada kilo mula 160 pesos. Ang siling pansigang 100 kada kilo mula 120 kada kilo. Ang luyang 160 mula 180 kada kilo, habang yung bell pepper 200 ang kada kilo. 90 pesos naman ang kada kilo ng patatas dito sa pamilihan. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle. Iwala naman si BIR Commissioner Romeo Lumagi. Hindi daw siya sisibakin o hindi tatanggapin ng Pangulong Bongbong Marcos ang isinumiting korte sa resignation. Kasunod nga ito ng direktiba ng Presidente sa lahat ng mga membro ng gabinete at mga pinuno ng ahensya ng gobyerno na magsumite ng naturang resignation. Una na kasing sinabi ni Lumagi na naiintindihan niya ang hakbang na ito ng Pangulo na isang paraan upang higit na mabigyan ng mahusay na serbisyo ng taong bayan. Kasi nga naman daw, for the past 20 years, ngayon lamang nakagol ang BIR sa ilalim ng pamumuno ni Commissioner Lumagi. Commissioner Kiminares, wala ka palang sinabi. For the past 20 years, ngayon lang nakagol. Tanong nga ng ibang mga taga-BIR, kailan kaya nangyari yun? Ay, Diyos me, Mr. President.
Baka lalo lang humadiskarel kapag pinalawig nyo pa yan dyan, ha? Armed Forces of the Philippines itinangging nagpakalat ng babala hinggil sa Dance of Hillary cyber attack. Detalye na balita mula kay Jel Parosa, RH52. Jel, good morning. Kuya Angel, itinanggi ng AFP Cyber Command na nagpakalat ito ng warning hinggil sa isang cyber attack mula sa Pakistan. Kasunod ito ng pag-circulate ng isang memorandum mula sa Bureau of Corrections na nagbababala sa video na may titulo umunong Dance of the Hillary. Ayon sa AFP Cyber Command ng militar o sa AFP Cyber Command, hindi totoong mayroon silang abiso sa mga tanggapan ng pamahalaan gaya ng mga lumalabas ngayon sa mga post sa Facebook, maging sa iba pang application gaya ng WhatsApp. Gayunman, nagpayo pa rin ang unit sa publiko na huwag basta mag-click ng hindi siguradong link upang hindi pa rin ito maging daan sa posibleng cyber attack o personal na hacking. Ito sa Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Jel. Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Paalam na ho tayo, no ha? Kuya Angel po, si Angelo Palmona, sigiwan sa inyo sa magandang umaga. Maraming salamat sa walang sawang pagsabaybay, pakikinig at pagtitiwala. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay mula po sa Greek philosopher na si Cato the Elder. Ang sabi niya, wise men learn more from fools than fools from the wise. Bala ko konti wise. 2x2 at ACES Balita susunod na oras sa buong kapuluan. ACES na umaga. Maganda umaga, Pilipinas! Maagang balitaan, maagang usapan.